Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunters sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga katiyats natin in abroad na nanonood ngayon. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. At balik tayo sa ating basics ng mga signs and symbols in treasure hunting. Okay, may nagtanong sa akin kanina kung itong mga scanner ba na katulad ng LB16 Proton Elic ay mabisa ba talaga? Well, ang sagot diyan, may bisa yan. Ang problema nga lang ay sa 100 sites na pupuntahan natin na mayroong mga legit markers, ay ang ratio niyan ay isa lamang sa 100 ka sites. Isa lang ang ating pwedeng makuha na nakabaon, kasi ang karamihan diyan sa mga treasure site na pinuntahan natin ay nahukay na yan, na-recovered ng iba niyan noong 1970s, 1980s, 1990s. Kaya kukunti na lang talaga ang chance. Baka nga ngayon ay hindi na 1:100 eh. Baka 1:200 na. Baka 200 kahukay, ka-site bago tayo makakuha. Well, ang mga scanner na katulad ng Proton Elic, mahal yan eh. 700,000, 500,000, meron talagang epekto yan kasi nga nasubukan ko yan. Ang problema nga lang ay ang pupuntahan natin ng mga lugar ay hindi lahat meron. Maliit lang ang tsansa na meron pa. 1:, sabihin ko na ngayon, baka 1:200 na eh. Noong nakaraang isang taon, palagi ko sinasabi 1:100. Di araw-araw merong nag-treasure hunt eh. Ang iba dyan ay tinabunan lang muli, and then pag sapit ng 2 taon ay akala natin na hindi pa nagalaw yung lupa kasi may lumot na at meron ng mga damo, di ba? Pero ang katotohanan yan, marami talaga ang nakahukay at nakakuha na. Okay, so Proton Elic, maganda yan. Sa lahat ng mga middle class scanner, yan ang pinakamaganda. Ang Azuba, yung gumawa niyan, Azuba Company, yan kasi ang gumawa ng mga military metal detector ng Turkey. Kaya epektibo talaga yan kasi ginawa yan sa laboratory, hindi yan ginawa ng kung sino-sino lang na mga backyard engineers, yung ginawa lang sa mga budiga, mga kababayan. Katulad ng isang scanner dito sa Pilipinas, gawa ng Pilipino, marami ang gumamit, hindi siya tested eh. Kaya ang hindi maganda yung iba nagpapabayad eh. Gamit lang ang isang mumurahin na scanner na talagang walang epekto yan. Kasi nga hindi siya tested sa laboratory. Okay, so ito na. Kahit na walang scanner, kahit na walang metal detector, kapag alam nyo ito, napag-aralan nyo itong mga signs of triangle, kapag nakita mo ang mga signs na ito, ay isa dito sa mga pattern ay pwedeng yan yung pagkabaon. Kasi ang triangle ay iba-iba ang kahulugan nito, hindi isa. Okay, so merong triangle na merong triangle na inside the rock ang kahulugan. Meron akong nakitang ganyan na recovered na hindi katulad dito sa itong pinakita ko sa inyo na libro. Okay, so dito tayo mag-umpisa sa introductions of triangle. Ano ba itong triangle? Ang triangle is a symbol of Holy Trinity, the Father, Son, Holy Spirit sa Catholic. Symbol din ito ng Buddha. The code writers have used this sign in many ways. The triangle represents where an object has been buried. So sa treasure hunting, ang triangle, may dot man yan o wala, nagsimbolo yan ng treasure na ibinaon malapit sa bato na minarkahan nito kung saan naka-engrave. Ang triangle ay kailangan magandang pagka-engrave niyan. Ang laki ng pagka-engrave niyan ay kakasya tong ating hintuturo.
Hindi siya basta maliit lang na parang manipis. Kailangan malalim siya, nasa 1/2 inch ang pagkalalim ng pagka-chisel at ang kapal ay kakasya ang ating hintuturo, ang ating finger. So yan yung mga legit na triangle. Meron kasing mga triangle na gawa-gawa lang ng mga treasure hunter na nabukya. So ang triangle has been links to golden Buddhas, jewels, and other golden objects. Some generic example of this treasure symbol are shown in the next page. So ito na, umpisa na tayo. Kung titingnan nyo kasi ito sa internet, ganito lang talaga ang nakasulat. So mahirapan kayo, ano ba to? Treasure in the middle of rock or trees. Diba? And then yung isa, clear deposit on triangle. Well, ito na yung sinabi ko na iba-iba talaga ang kahulugan ng triangle. Depende sa lugar na pinagbaunan. Pero yung lugar, halimbawa, Agusan, ang mga triangle diyan ay pari-pariho ang kahulugan kasi isa lang ang nagbaon diyan sa Agusan na general. Dito naman sa Caraga ay iba din ang kahulugan ng triangle kasi ibang general din ang nagbaon dito. Kaya magtaka kayo, bakit iba-ibang kahulugan ng triangle? Ang sagot, iba-iba kasing general ang gumamit niyan. At iba-iba ang kanilang binigay na meaning sa kanilang triangle. Okay, so hindi naman nag-uusap yung dalawang general na ang triangle mo ay ganito ang meaning ha, at ang akin ay ganito rin. Hindi, iba-iba ang kanilang interpretation. Kaya iba-iba ang kahulugan ng triangle, depende sa rehiyon at sa may-ari na general. Hindi lahat kasi ng ibinaon ay emperor treasures. Yung sa emperor treasure naman ay pari-pareho ang kahulugan dahil isa lang ang gumagawa ng mga codes ng emperor. Kaya parang generic yun. Pero kapag ibang general ang nagbaon na hindi alam ng emperor, siyempre merong mga general na sikretong nagpabaon. So iba rin ang kanilang kahulugan ng triangle para hindi ito mahukay ng ibang general na nagbaon din yan. Isipin nyo, kapag ang triangle ay pareho ang kahulugan, lagot na, di ba? Kasi malaman mo ang code ng isang general ng Visayas, Mindanao, Luzon, malaman mo lahat yan, kaya pwede mong ma-recover lahat. Kaya ang ginawa ng Hapon, kahit triangle yung mga signs, iba ang kahulugan yan. So yan yung kasagutan. Okay, so una, itong triangle lang na walang dot. So wala siyang dot. Equilateral, pareho ang sukat ng mga gilid. Pareho yan. So ito yung unang kahulugan niya. Treasure in the middle of rock or trees. Pero karamihan nito, kapag sabihin na in the middle of rock and trees, merong nilagayan sa gitna na guhit, ganito. Okay, pwedeng dyan, pwedeng dito rin. So kapag may ganyan na parang may center o hinati siya kunti, ang isang linya ay hinati. So ang ibig niyan sabihin is in the middle of rock or trees. So pwedeng nag-triangle ang mga kahoy. And then somewhere in the middle, dito. So dito ang X niyan. So pwedeng mga bato rin ito, pwedeng mga kahoy rin na nag-triangle. And then ang recovery ay sa gitna mismo. Ayan. So meron ding isa niyan na kahulugan in the middle of, naka-triangle siya pero halimbawa ito mga katietso. So kung dito ang guhit, saan nyo ba hanapin yan? Kung wala dito sa gitna, kasi ang iba niya na sa gitna nilagay, pero meron ding isang nilagay diyan na hindi sa gitna. So nasa alignment siya ng dalawang kahoy in the middle of two trees, in the middle of two rocks. So halimbawa ito yung kahoy diyan. So narito ang guhit. Kung tingnan natin dito sa ibabaw, itong ginawa ko, saan ba diyan? So dito yan, itong dalawang kahoy na yan. So in between sa dalawang kahoy,
ay nariyan ang item. So dito ang item yan, no? Yan ay nakalagay dito. Sa kanyang guhit ay narito sa gitna ang yung sign na hinati ang gitna. Kung dito naman yung guhit na gaganyan, so dito sa dalawa, dito makikita sa kalagitnaan ng dalawang kahoy, hindi sa gitna ng tatlong kahoy. So ang unang kahulugan ay gitna ng tatlong kahoy dito. Ang pangalawang kahulugan ay gitna ng dalawang kahoy. Ayan, so kung saan nakaguhit ay doon ang mga kahoy. Ang gulo, no? Mga katiyets. So ito, kapag equilateral, kapag pareho ang sukat nitong mga guhit, so clear deposit, klaro. It's either under the rock or inside the rock. Ayan, pero kapag medyo mahaba yung isang side ng triangle, halimbawa, pag ganito yan, diba? So siya ay pointer na siya. So clear deposit on the triangle, pero kapag mahaba ang isang side ng triangle, ay pwedeng sundan yung mahaba. So pwedeng sa unahan yan. Okay, kapag ganyan na pointer siya sa unahan, hanapin, karamihan ng distance niyan ay 4 to 5 meters. Ayan, basta hindi pantay, basta pahaba, dumidistansya ang item. Okay, punta tayo sa ito. Magulo na to kasi ang dami-daming triangle. Oh. So itong una, na-discuss na natin to, yung kanina. Ito, magkasunod naman dalawa. Ano bang kahulugan ng dalawang magkasunod na naka-engrave na triangle? Meron to eh. Meron nagpadala sa akin ng ganito sa loob ng kuweba daw na nakita niya. So ito, clear deposit in triangle of trees and rocks. So kapag ganito nakita nyo sa bato, hanapin nyo sa unahan, sa palibot niya, hanapin nyo yung nag-triangle na kahoy or nag-triangle na bato. Kapag mayroong nag-triangle na kahoy na nakaganito, ayan. So meron daw clear deposit in triangle of tree or rocks. So ibig sabihin hindi sa gitna ng tree or rocks, kundi nandun sa ilan bang kanto ang triangle? Tatlo. So pwedeng isa sa tatlo na kahoy or bato na naka-triangle, nasa isa sa mga bato o kahoy. So pwedeng dito, kung wala diyan, dito naman. Kung wala diyan, pangatlong hukay ay sa pangatlo. So yan. Under sa bato or kahoy ang ganyan. Pero lahat ng naka-triangle na kahoy ay bato ay hukayin. Kasi clear deposit in triangle of tree o rocks at wala siya sa kalagitnaan ng tatlo. So wala dyan. Nasa isa sa mga kahoy o bato. Ang hindi natin alam kung saan dyan. Kaya lahat ng kahoy at bato, hukayin ang baba. Okay, dito tayo. Ito ang paborito ko eh. Meron akong nakitang ganito na recovered. Kaya nasabi ko, meron talagang katotohanan ang mga libro ng mga dating treasure hunters noong year 1980s. Sila kasi yung nag-publish nito eh, na mga treasure codes. Okay, so itong kalahati naman na kalahati lang ng triangle, isosceles. Kung trigonometry pa, isosceles triangle. Ginagamit to sa mga cave at tunnel. So entrance is close, ibig sabihin heavily close. So nilagyan ng malalaking bato, sinimento ang entrance.
entrance is closed. At kapag close, mahirap yan kasi kapag nabuksan mo yan ay pwedeng may booby traps. Kasi kapag nabuksan, malaking deposito ang nasa loob. Kaya kapag malaking deposito, merong booby traps. Lalo na sa mga tunnel at kuweba, napakadelikado. Merong mga tripwire na kapag masagi mo, ay biglang may sasabog o may uusok. Ayan, kaya quit daw sa mga ganitong close entrance. Kapag pinilit yung buksan, ay meron talagang sorpresa yan. So dito na tayo sa may buntot na nakabaluktot. Dalawang klase yan eh. Merong triangle na pag ganito lang oh. Ayan, pag ganyan lang siya. Pareho lang ang kahulugan nila. Itong dito naman sa libro ay parang hangir eh. Ito. Pero ganun din, ang kahulugan ay nasa likod ng kahoy o bato. Ayan. Nasa likod. Kasi ganyan siya, lumiko siya eh. Halimbawa, dito yung bato. And then dito nakalagay yung triangle na may buntot. Ngayon, ito lang ang sundan. Itong center ng triangle dito, papunta yan doon. And then kapag nagkataon na mayroong kahoy dito or bato, sa unahan, dumidistansya yan ng malayo. 20, 25 meters, hindi yan malapit. So, puntahan lang yung pinupuntirya ng triangle at lumiko sa likod, ganyan, at sa likod maghukay. Pwedeng kahoy yan at pwedeng bato. Kaya ang symbol na ito ay nagaganito eh. Ayan. At nakabend siya sa dulo. Ibig sabihin, lumiko ka. At ang target nito ay dito lang yung target. Ayan. Hindi siya dito. Ayun, so puntahan lang sa unahan. 10 to 20 meters. Kapag may tinarget siya na old tree, kapag may tinarget siya na malaking bato, lalo na kapag may marka rin yung bato na treasure undersign, ayun. Sa likod yun ng bato or kahoy. Okay, malapit na tayo. So ito naman, ito yung tinatawag na kung sa Tagalog pa nagkalat na treasures or separated treasures. Okay, gumamit siya ng sign of the creek. Itong cross. Okay, so ibig sabihin malapit sa tubig or creek ang item at ito'y nagkalat, ikinalat nila. Separated. So itong mga dots, yan yung item. So parang stone map siya. So dito sa vicinity, ang triangle itong naka-engrave na triangle, yan ang sentro. At may yan eh, meron yang mga sukat sila sa distansya nito eh. Pwedeng inches, ayan, so galing dito, ilang guhit ba yan? Diba? So yan yung mga distansya. Halimbawa, bawat guhit ay 1 meter. And then sukatin nyo sa sa ruler. Lagay nyo dyan ang ruler. Ano ba ang distansya ng mga yan? So dito, 1, 2, ilang inches ba yan? So kung 5 inches, 5 meters, punta kayo sa 5 meters papunta ng kaliwa, and then pagkatapos yung maghukay dito, meron na namang dito 1, 2, 3, 4, merong 4 meters, pangalawang hukay 4 meters. So ito yung dalawang na yan. So dalawang digging spot yan. And then sa likod, bandang south, ito kunin natin ang gitna. Ito na direksyon ay northwest yan. So northwest, nandyan ang item. Yung isa, northwest pero
ano siya na degrees, mas malapit ang degree niya sa west. Malaman mo kasi yan kapag mayroon kang compass o protractor, malaman mo yung mga degrees. So ang sentro niyan ay itong triangle sa bato. Ito naman directly south. So sa baba ng bato ito, south. Sukatin lang itong distansya dito by inches. So sabihin natin 4 inches. So 4 meters galing sa bato. Test dig papunta rito sa south. So yan yung kahulugan yan mga katiyats. Grabe talaga no ang code ng Hapon. Kung ikaw lang maggawa diyan ng ng kahulugan ay masiraan ka ng bait niyan. Lalo na itong triangle talagang napagano daming kahulugan ng triangle, hindi lang isa. So ito, kung napansin nyo, ang dalawang, hindi pwedeng isang direksyon to kasi walang arrow. Ang triangle ay pareho ang sukat. So sabi dito, trace your to one side of tree or rock. So ito na, sa analysis ko dito to papunta. Kasi isang treasure lang ang nakabaon Pero ang simbolo niya ay ganito at kapareho din sa kabila. Kaya ang tendency, pupunta tayo dito or doon sa kabila. Pero hindi, isang direksyon lang talaga yan. So ang direksyon, kunin natin ang gitna at papunta tayo roon. So itong apat na guhit ay pwedeng secret code yan ng distansya. So kapag mahaba na guhit ay 5 meters bawat isa at kung maiksi ay 1 meter. So kung mahaba ito, 10 meters plus 10 meters sa kabila, 20 meters ang layo. Pero kapag maiksi na guhit, 1 meter lang, so 2 meters plus 2 meters, 4 meters distance galing sa triangle. So ayan, kunin lang ang gitna, punta tayo doon sa norte. Okay, so dito naman sa kabila, triangle pa rin pero iba ang kahulugan niya. Pyramid, center of treasure site. So ito, pyramid, dapat kasi ganito ang niyan ganyan ang pagkaguhit niyan. Okay, so makita kayong ganyan or plain triangle ay pwedeng ang pyramid ay sentro ng treasure site. So hindi siya mahirap siya kasi sinabi lang na central reference. So center ibig sabihin sa palibot niya ay merong mga nakabaon kasi treasure site center siya. So merong nakapalibot sa kanya. Ngayon wala siyang binigay na mga distansya kaya mahirap siya. Ang gawin ay i-detect lang ang palibot ng triangle. Start from 5 meters all the way papunta sa malayo. So 5 to 20 meters pwedeng nakapalibot dyan. Pwedeng tatlong nakabaon kasi nakapalibot, hindi pwedeng dalawa yan. Hindi pwedeng magpalibot ang dalawa. So pwedeng tatlo, bawat kanto ay meron yan. Dito meron, and then doon din sa taas meron. So nakapalibot silang lahat. Okay, patuloy tayo. Ito naman yung kanina pag ganito ang ating triangle, di ba? Hindi nakabaluktot ang dulo. Ito naman ay nasa sentro ang dulo niya So direkta na nagtuturo siya na papunta roon. Pero ang gawin mo pagdating sa unahan na merong bato or kahoy na old tree ay lumiko ka sa likod. So yan ang ibig sabihin yan. So itong dito ay pwedeng one pole yan One pole na sign. Ang one pole is equals to 5 meters.
So halimbawa, napatay na yung kahoy, wala na. So gamitan na lang ng 1 pole measurement. So 5 meters papunta diyan, straight muna, din lumiko ng kunti. Lumiko ng 2 to 3 meters, and then hukay. Pero kung nandyan pa ang kahoy sa kanyang harapan, ay okay kasi sa likod lang eh. Pero kung merong bato na malaki sa harapan niya, halimbawa ito yung bato na may triangle, nakaganyan. So papunta ka dito, halimbawa may isa pa ring bato dito, so diretso ka lang din liko sa likod niya. So sa likod ay dumistansya ka naman ng 1 to 3 meters na hukay. So dito sa likod, 1 to 3 meters ang hukay sa likod ng bato. Kung narito ang isang bato na may triangle na itong sign na ito. Ayan, so maganda talaga kapag balikan natin ang basic. Kasi yung iba ay talagang nag-rely na ngayon sa mga detector eh. Nag-rely na sa kung ano-anong mga binibenta lalo na ng China, kopya ng mga detector na walang kwenta. Detect lang, di ba? Kaya mapapaliw kayo diyan eh. Katulad ng mga kakilala ko na kahit walang markers, sabi ko, bakit kayo nag-detect dyan? Wala namang old tree, walang bato dyan na may marka. Ang sagot, meron daw detection. Eh siyempre, kahit saan sa Pilipinas, basta tumayo ka sa lupa at i-detect mo ang lupa, meron talagang mag-detect sa ilalim ng lupa. Dahil tayo'y rich in mineral. Rich in gold tayo, rich in silver, chromite, iron ore, napakarami niyan, nickel, napakarami sa Pilipinas. Kaya kahit saan kayo tatayo, ang scanner nyo ay mag-scan ng mga precious elements or precious metals. So wag kayong mag-detect or mag-scan kung wala kayong nakitang sign sa mga bato or kahoy. Yan talaga ang una na batas kahit sa taga-Tapi, alam nila yan. Ng Tapi, meron silang 4 na pamantayan bago sila mag-treasure hunt. Yan ang turo sa kanila ni Lloyd Umali ba yun? Umali ang founder ng Tapi. Una, merong totoo na history. Pangalawa, merong makitang marka. Pangatlo, merong live pointer na nagsabi na nakita niya na nandyan. And then pang-apat, ay merong reading sa detection ng legit na gamit, hindi yung gawa ng China. So yan, sa akin ay pwedeng dalawa lang, basta may makita kayong sign na maganda na nakaukit sa bato, yan na yung area, yan na yung sentro, at yan lang kayo mag-detect sa palibot nito. Kahit na wala yung live pointer, walang history, basta may marka ang bato na sa tingin nyo ay matagal na at legit, ay pwedeng matagpuan nyo yan gamit ang inyong analysis at inyong kagamitan na scanner at detector. So ang ganito, sabi ko na ito kanina eh, merong kahoy o bato na nakatriangle sa unahan. Ngayon ang problema, sa ang unahan ba yan tingnan? So kaya nga dito ginuhitan, dahil pwedeng dito papunta, dalawa lang yan eh, at pwedeng mirror image sa likod. So dalawang ang tendency na puntahan. Okay, so unang puntahan ay dito dahil narito ang guhit na nagsabi na mayroong item sa gitna ng kahoy o bato. So nakatriangle ang mga kahoy na yan. So kung kahoy dito, pero sa unahan yan, hindi yan dito sa bato. So sa gitna ng 3 kahoy ang hukay. Ngayon kung walang kahoy, kung mayroong nakatriangle na malalaking bato, sa gitna rin ng 3 bato, dito pa rin ang hukay. So napakadali lang ng symbol na yan eh.
Kasi dalawang direksyon lang. Kung wala dito, pagtingin nyo dito, walang naka-triangle na bato at kahoy. So X na yan, baliktarin nyo dito kayo sa norte. At kapag may nag-triangle na bato dyan sa unahan or kahoy, ay madali lang, sa gitna na. So hindi na kailangan ng detector pa at scanner. Kapag may nakitang naka-triangle na bato or kahoy, sa kalagitnaan ito ang item hukayin. So ito yung example. Ayan, no? Naka-triangle ito. Naka-triangle yung puno. Ayan, no? So sa gitna niya, nandyan ang treasure box. Pero kung wala itong kahoy, merong ano yan, nilagay sila na bato sa bawat kahoy. Kasi pag namatay ang kahoy, alam na nga po na mamatay sa tagal ng panahon. So merong naiwan yan na 3 bato. Kaya kahit nawala yung mga kahoy, nandyan pa yung 3 bato. So naka-triangle pa rin yan. Matagpuan pa rin nila kapag babalik ang nagbaon. Galing ng Hapon, mga kababayan. So yan ang ating basic analysis ng mga triangles. Pero meron pang ibang triangle na na iba ang kahulugan kaysa narito. Okay, at yan ay malalaman nyo sa tagal ng panahon na kayo palaging nag-treasurehan. May makikita kayong recovered treasures in a triangle sign. Okay, ako'y magpaalam na mga ka-DX. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.